Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Saldi Fababaer, alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Uy, si Mambaklaran. Ngayon po ay 18 ng buwan ng Hunyo. Sa ating mga headlines, hirit na pisong taas pasay sa jeepney. Pag-aaralan pa ng LTFRB. Fuel subsidy sa tatamaan ng serye ng oil price hikes tiniyak ni Pangulong BBM. 150 Pilipino sa Israel. Abay nagpapasaklolo na raw na makabalik sa Pilipinas. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak. Pagsaklolo ng US aircraft carrier sa Middle East waepek sa West Philippine Sea ayon yan sa Armed Forces of the Philippines. Attorney Harry Roque nabigong mabigyan ng asylum sa bansang di Netherlands ayon kay Secretary Boying Remulla. Agarang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte panawagan ng business community ayon sa Kamara. Learning crisis ng mga estudyante sa bansa. Inamin Education Secretary Sani Angara. Mga paaralan sa Santa Cruz, Laguna na bulabog sa bomb threat, deklaradong walang pasok. Mga motorista binala naman ng MMDA sa scam website na may huli ba? Mga nag-exam para sa Certified Plant Mechanics Special Professional License, bagsak lahat ayon sa PRC. Ilan ba yung nag-take lakas? Walang yan. Isa walang pumasa. At ngayon sa detalye natin mabalita, pinag-aaralan pa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB ang petisyon ng mga jeepney drivers na itaas ng piso ang pamasahe. Ito'y sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petroleum products sa pandaigdigang merkado dahil sa tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, plano nga gawing across the board ang singilan at wala raw nadagdag para sa succeeding kilometers para hindi ito masyadong mabigat sa mga pasahero. Una nang tinutulan naman ng piston Pasay City ang pagkakaroon ng dagdag singil sa pamasahe at sa halip, ang sabi ng piston ay dapat suspindihin ng pamahalaan ang ipinapatupad na excise tax at value-added tax sa mga petroleum products. Anila'y mababaliwala rin naman ang taas pasahe kung wala namang tigil ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaugnay ng balitang yan, inihahanda na ng pamahalaan ng fuel subsidy para sa mga sektor na lubhang maaapektuhan ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Sa isang ambush interview, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang pamimigay ng subsidiya ay nagawa na rin noong panahon ng pandemya at maaaring maulit ngayon. Dahil ito sa nakikitang pagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo kasunod na nagpapatuloy na palitan ng airstrikes ng Israel at Iran. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulo.
So the subsidies that we have always given, fuel subsidies, that we gave to, I remember, if you remember during the pandemic, lalong-lalo na yung mga nagpapasada, yung mga parmehan na buhay naman sila, bigyan natin ng fuel subsidies. Now we will have to do the same for those who are severely affected stakeholders by any instability in the price of oil. Yes. Gayunpaman, walang binanggit ang Pangulo kung kailan nasisimulan at kung gaano kalaki ang ibibigay na subsidiya sa mga naturang benepisyaryo ng programa. Samantala, umabot na sa 150 Pilipino mula sa Israel ang humingi na ng saklolo sa pamahalaan upang sila ay makauwi na sa Pilipinas sa gitna ng palitan ng airstrikes ng Israel at Iran. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, isang Pinoy naman sa Iran ang humihiling na rin ng repatriation. Habang 17 OFWs naman ang stranded ngayon sa Dubai at hindi na makabalik sa kanilang trabaho sa bansang Israel. Tiniyak ni Kakdak na bukod sa tulong pinansyal ay bibigyan nila ng tulong pangkabuhayan ang mga OFWs na magbabalik bansa bilang bahagi ng reintegration program ng pamahalaan. Kasalukuyang nasa alert level 2 ang Israel simula pa noong October 2023. Kasunod naman ng hidwaan ng Israel at mga Hamas. Ayon kay Kakdak, sa ilalim nito ay umiiral ang partial deployment ban kung saan bawal magpadala ng mga bagong OFWs at mga balik manggagawa lamang ang pinapayagan sa Israel. Samantala, umaasa si Israel Ambassador to the Philippines Ilan Flas na makakauwi sa lalong madaling panahon ng 17 alkalde at local government officials galing Pilipinas na naiipit sa gulo sa Israel at Iran. Ayon sa kanya, ginagawa ng pamahalaan ng Israel ang lahat upang makauwi na ang naturang mga opisyal, ngunit nakiusap na habaan pa ang pasensya dahil sa nararanasang hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang naturang mga Pilipinong opisyal na kinabibilangan ng mga mayor at pinaniniwala ang 2 miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso ay nasa Israel upang lumahok sa study tour on urban agriculture and green cities na inorganisa ng Mashav Israel Agency for Development Cooperation. Samantala, sa hiwalay na panayam, sinabi ni Deputy Head ng Mashav na si Irit Savion Weidergorn na nasa ligtas na kalagayan ang 17 opisyal at lahat umano ng mga pangangailangan nila ay tinutugunan naman ng pamahalaan ng Israel. Kinumpirma naman ni Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Flas na sasagutin ng pamahalaan ng Israel ang pagpapaospital ng mga Pilipinong maaaring masaktan sa missile strikes ng Iran. Sa panayam ng nasabing ambassador ng Israel sa Pasig, sinabi ni Flas Fluos na makakaasa ang mga Pinoy na makatanggap sila ng financial assistance at meron pang full medical support mula sa pamahalaan ng Israel, katulad ng mga matatanggap ng isang Israeli national. Sa pinakahuling datos ng Embahada ng Pilipinas sa Israel, wala namang Pilipinong namatay sa mga missile attacks ng Iran, bagamat 7 ang sugatan at isa naman ang nasa critical na kondisyon. Samantala, 49 na Pilipino ang nawalan na ng tirahan dahil naman sa missile impact at kasalukuyang naninirahan sa temporary accommodation sa Israel.
Samantala, kumpiyansa ang Armed Forces of the Philippines na hindi makaapekto sa West Philippine Sea ang paglisa ng aircraft carrier ng Amerika sa Indo-Pacific region patungo sa Middle East kasabay ng tensyon sa pagitan ng kaalyado ng United States na Israel at bansang Iran. Sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo, siniguro ni Navy spokesman for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na patuloy ang sariling pagpapatrolya ng hukbo. Ito anya ay kahit naglayag pagitnang silangan ang USS Nimitz na dating nakaposte sa South China Sea. Paliwanag ni Trinidad, normal lamang sa mga dynamic naval forces ang umikot sa mga potential na hotspot area gaya ng ginagawa ng Philippine Navy. Narito si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. This is also the same approach of other navies. Where there is a conflict or potential hotspot, they move around their naval forces. That is all part and parcel of having a naval force. We move them around where they are needed, when they are needed. So wala pong effect yan sa ating maritime security in the West Philippine Sea. Samantala, sa hiwalay na pahayag, sinabi ng AFP Public Affairs Office na handa ang mga contingency plans nito sakaling kailanganin ng asiste ng mga lilikas na Pilipino mula Middle East. Walang ibang paraano pang matigil ang palitan ng missile attack sa pagitan ng Israel at Iran, kundi sa pamagitan ng pag-uusap at mapayapang pamamaraan. Ito naman ang paniniwala ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III kasunod ng pakiusap ng pamahalaan na huwag kakampi kahit kanino. Payo ni Pimentel, tutulong ang Pilipinas upang maresolba ang gusot sa lalong madaling panahon at maaaring mag-alok na maging venue pa ang na mapag-uusap ang Pilipinas. Dahil tiyak anya na apektado ang presyo ng petroleum products gaya ng nararanasan natin ngayon at maging ang napakaraming OFWs na nakadeploy ngayon sa lugar na tinatawaran ng mga missile at hindi lamang sa Israel at Iran. Narito si Senator Coco Pimentel. Impact nito kasi of course oil prices apektado for sure, and then ang dami natin deployment sa area na yon, tinatawiran ng mga missiles yung area na yon. So ang contribution siguro natin dito is to observe the cold neutrality of an impartial judge. Kung pwede mag-contribute tayo sa settlement of the issue, kung tayong kumampi, lumit na tayo, offer tayo to be what? Venue for talks. What? As the bridge between the two countries. Yan ang gawin natin. Kasi kailangan peaceful resolution po ito. Samantala, nagsasanay na ng mga bagong piloto ang Philippine Air Force para sa mga paparating na bagong FA-50 fighter jets. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Bond Castillo, kasama ang 12 bagong batch ng FA-50s mula South Korea ang ilang bagong sistema. Kailangan anyang matiyak na may sapat silang kaalaman para mapalipad ang pinakamodernong asset ng Philippine Air Force. Inaasahang makararating sa Pilipinas ang 12 bagong FA-50 hanggang 2030 na bahagi ng $700 milyong na deal sa Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Samantala, lumalakas naman ang panawagan ng business community na mapabilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio para mapanatili daw ang katatagan ng ating ekonomiya. Ayon kay Attorney Antonio Bukoy, House Impeachment Spokesman, mahalagang umusad na ang impeachment para sa kumpiyansa ng mga negosyante dahil pwede maapektuhan ang investors' confidence kung matatagalan pa ang proseso na impeachment. Habang naantala ang impeachment, lumalaki daw ang pagkadismaya ng publiko at ang mga negosyante na gustong marinig ang panig ni Vice President Sara sa lahat ng mga aligasyon laban sa kanya. Narito si Attorney Antonio Bukoy. A swift trial will address the issue of stability, the issue of investor confidence in the Philippines. Kasi po, habang tumatagal ito,
habang naaantala, habang lumalawig, naguguluhan ang tao. Anong ginagawa ng tao? Nagagalit, nagrarally, nagpoprotesta. So, sa foreign investors, hindi po maganda yan. Ang gusto ng foreign investors, stability. Samantala, hindi nabigyan ng asylum sa Netherlands si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon kay Secretary Jesus Crispin Remulla, naniniwala siya na tinanggihan ang kahilingan ni Roque para sa asylum sa The Hague, Netherlands. Base umano sa impormasyon na ibinigay sa kalihim, ang kaso ni Roque ay ipinasa na sa Germany, kaya ang nabanggit na bansa na ang magbibigay ng asylum kung sakali. Samantala, posible naman umano na magpalipat-lipat ng bansa si Roque basta may visa dahil open borders ang European Union. Pero kung isa umanong fugitive, lalong-lalo na kung walang mga papeles o documentation, ay pwedeng habulin ng Interpol. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Learning crisis na mga mag-aaral sa bansa inamin ni Education Secretary Sani Angara. Ang sabi naman ng Pangulong Marcos, masa matitibay ang mga Marcos sa prefab na ipinagawa noon ng kanyang yumaong ama. Samantala, mga paaralan sa Santa Cruz, Laguna nabulabog naman ng bomb threat. At mga motorista binalaan ng MMDA na mag-ingat sa scam website na may huli ba? At mga kumuha ng exam sa Certified Plant Mechanics Special Professional License. Believe it or not, mga kuyang mga ateng, walang pumasa. Bagsak lahat. Kakalungkot. Ilan kaya ang nag-take lakay? Malalaman yan natin mamaya. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Doktora Isa Suntay, alas 4:25. Ang oras sa Kuyang Larry Francisco, ganap ng alas 4:33. At bago ang detalye na ating mga balita, pero ang sabi ng Pangulong Marcos, hindi para po kailangan ang mandatory repatriation. Pero Mr. President, mukhang tatagal ang giyera sa pagitan ng Iran at Israel. Dahil may panawagan si Donald Trump sa Iran, ayan, kailangan daw meron ng unconditional surrender ang Iran. Ba, pinapasurrender ang Iran. Sumuko na kayo. Pero ang sagot po ng Supreme Leader ng Iran, si Ayatollah Khomeini ba? Sino bang Supreme Leader ngayon ng Iran? Ang sabi naman ng Supreme Leader ng Iran, Iran will never compromise. Wow. Samantala, bago ang detalye mga mainit na balitang yan, abay, mamigay muna tayo ng papremyo sa mga nagpadikit ng DZRH sticker sa ating lakas sa promo. Sino ba ang maswerte ngayon? Ang nasa ating linya ay mula sa Cavite. Si Kuya Eddie. Ayan. Si Kuya Eddie de los Santos Avenue. Ayan. Eddie, ikaw na. Ay, Kuya Eddie, magandang hapon po sa inyo, Kuya Eddie. Opo, salamat. Ayan. Anong sasakyan mong dinikitan ng DZRH sticker, Kuya? Ano yan? Tricycle po. Tricycle. Ayan. Okay, Kuya Eddie, ito na ang tanong ko sa iyo para sagutin mo at kung tama ang iyong sagot, ikaw ay bibigyan namin ng limpak na 1,000 piso. Ayan. Lakay, makikita ko na. Mapupunta sa misis ni Kuya Eddie. May na-coaching sa background. Ganun ba? Mrs. No coaching, ha? Dapat si Kuya Eddie lang ang sasagot, ha? Ayan. Pag kami bubulong dyan, forfeited ang premyo. Okay, Kuya Eddie, ang tanong ko ngayon, eto, ha? Ayan. Anong mga bansa ang nag-aaway ngayon sa Middle East na nagpapalitan ng mga missile?
Israel po at saka Iran. Ang galing-galing mo talaga, Nakatutok Kuya to. Eddie. Ha? Congratulations! Abay, bigyan ng 1,000 si Kuya Eddie de los Santos. Huwag ibaba ang iyong cellphone, Kuya, at alamin ng news center ang iyong bank account. Ayan. Para ipadala sa Central Bank. Ayan. Iikot pa. Maraming salamat, Kuya Eddie. At ngayon sa ating mga balita, hindi pa kailangan ang mandatory repatriation para sa Pilipinong nasa bansang Israel at Iran ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa panayam ng media, sinabi ng Pangulo na nakausap na ng pamahalaan ang ilang Pinoy kung saan ilan ang nagpatulong makauwi habang ilan naman ay nagpasyang manatili sa mga nasabing bansa. Ayon sa Pangulong Marcos, naging problema ang mga saradong paliparan paglabas ng Pilipino, ngunit tiniyak ng Pangulong Marcos na nakahanap na sila ng ibang ruta para matulungan ang mga nais bumalik sa bansa. Pero bukod dito ay pinaubay na ng Pangulo sa mga Pilipino kung sila ba ay aalis sa Israel o Iran at babalik sa Pilipinas o hindi. Narito ang pahayag ng Pangulong Marcos. We generally leave it to each individual or each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Sinabi pa ng Pangulong Marcos na papunta na sa bansang Jordan si Secretary Hans Leo Kakdak upang makipag-ugnayan sa mga evacuees mula Israel at Iran. Ang daan pabalik sa Pilipinas sa mga magsisipag evacuate o repatriate ay ang bansang Jordan. Samantala, hindi pa kinukumpirma ng Department of Migrant Workers kung meron nga bang isang congressman mula sa Luzon, ilang mayors at vice mayor sa Luzon at Mindanao na naiipi ngayon ng giyera sa Israel matapos silang dumalo doon ng seminar. Seminar kaya o pilgrim? Ayan. Ay, oo nga kasi Israel, di ba? Pilgrimage. Ayan. Kaugnay nga ng balitang yan, Lakay, kinumpirma ng tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante na walang kongresista ng 19th Congress ang kasalukuyang nasa Israel. Anya, may mga mambabatas na nagplano ngunit hindi natuloy at inaalam din ng Kamara kung mayroong in-transit o nagbago ng itinerary. Patuloy rin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno, partikular sa Department of Foreign Affairs. Matatandaan na sa record ni House Secretary General Reginald Velasco, humingi ng Travel Authority sina Batangas Representative Lianda Bolilla at San Jose del Monte Bulacan Representative Rida Robes, ngunit hindi rin natuloy sa biyahe. Samantala sa ating mga reports, motion to dismiss sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan ng susunod na ihahain ng kampo ni VP Sara ay naman sa kay Attorney Reginald Tongol. Kanina ba si Attorney Reginald Tongol? Sa kampo ni VP o sa prosecution? Alamin natin ang report mula kay Raymond at Paas. Wala pa si Raymond. Balikan natin si Raymond. 2026 proposed budget para sa Office of the Vice President. Dadaan daw sa normal na proseso ayon sa Kongreso. Dadaan sa proseso o dadaan sa butas ng karayom? Alamin nga natin detalye mula kay Aris number 12, manang Milky Regional Police Kamena. Milky. Lakayateya, walang magbabago sa pagtrato ng Kamara
sa panukalang budget ng Office of the Vice President para sa taong 2026. Ito ang tiniyak ni House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adjong sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na nasa 733 million pesos pa rin ang hihirit nilang budget para sa susunod na taon. Binatikos pa ni VP Sara, hindi daw nabibigyan ng pondo ang mga proyekto kapag hindi kaalyado ng administrasyon. Ayon kay Adjong, dadaan ito sa regular na proseso kung saan ang Department of Budget and Management ang mag-a-assess ng budget request sa Development Budget Coordination Committee. Paliwanag ni Adjong, kahit hindi pumapabor sa mga polisiya ng Marcos administration, mahalagang ahensya ang pinaglilingkuran ni VP Sara kaya sisilitin nila ang budget kaya kung paano ito pinoproseso. Hindi umano personalan kung sino ang nakaupo sa ahensya at salip ay sa kinakailang suporta pagdating sa alokasyon ng budget. Matatandaan dahil sa kawalan ng kooperasyon ni VP Sara noon, 1.3 billion pesos ang kinalta sa 2025 OVP budget at inilipat naman sa DSWD at DOH kung saan ang tumayong sponsor ay si Congressman Adyong. Ako si Milk Reguna ng Gulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Samantala, performance review ng mga guro ibabase sa test performance ng mga estudyante ayon yan kay Pangulong BBM. Paano yung mga SPED teachers daw lakay? Wala namang exams. Idetalye mo ang balitang yan, RH14, Left Narciso, Miss Left. Stay alakay, titiyakin ng pamahalaan na natututo ang mga pumapasang estudyante. Sa podcast interview, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nangyari kasi ngayon ay naipapasa ang mga mag-aaral kahit hindi marunong magbasa. Bunsod na rin ito ng performance audit sa mga guro tuwing katapusan ng school year. Kaya sa Pangulo, hindi na percentage ng pasado o bagsak sa klase ang gagamiting basehan sa performance review ng mga guro. Sa halip, gagamiting batayan ng actual test performance o resulta ng mga pagsusulit ng mga mag-aaral. Narito si Pangulong Marcos. Kalahati ng klase mo, bagsak. Mahina kang teacher. Bababa yung performance audit mo. Kung 90% ang pinasa mo, magaling na teacher ito. So kahit na hindi marunong magbasa, ipasa mo na. Yun ang nangyayari. It's just a practical thing. Pero we will remedy that. The performance review is not going to be based on that. It's going to be based on the students, siyempre the students' actual performance in tests. Paraan rin anya ito para mapataas ang kalidad ng edukasyon sa bansa, lalo't may mga pag-aaral na kulelat ang mga estudyante sa Pilipinas pagdating sa math, science at reading comprehension. Ito si Let Narciso. At saka Let, pagka ganyan hindi na magpupursige ang mga estudyante na mag-aaral. Ayan na. Kahit bagsak pala, gagraduate, ipapasa pa rin. Oo, Lakay. Nangyari kasi yan, Lakay, matatandaan mo noong pandemic. Pero mukhang meron kasi dating tinatawag silang no child is left behind, parang ganon. Mukhang ang ginawa ng ibang school o nung ibang teacher, parang lahat pinapasa, kaya ayun, nagka-problema tayo doon. Pero may concern din ako dyan, Lakay. At saan? May concern din ako dyan sa base sa test papers ng mga estudyante. Pwede naman niyang i-hocus-pocus kasi sino bang may last touch ng test papers? Diba? Para pumasa din ako, ipapasa ko rin yung mga test papers na hawak ko, diba? Sanang gawin na. Pero ang nangyari kasi, ayan, tama yung sinasabi ni Presidente na para mataas yung rating na isang teacher, ayan, kasi kung may bagsak din siya, mababa siya. Ayan. Siyempre, sino bang teacher ang gustong mababa ang ratings, diba? Ayan. Kaya pinapasa na ang mga estudyante na hindi pasado. Ayan. Dapat may tuwid dyan. Tama. Okay, maraming salamat, Miss Let. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa edukasyon pa rin, inatasan naman ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways na planuhin ang reconstruction ng nasunog na gusali ng San Francisco High School sa Quezon City. Ayon sa Pangulong Marcos, hindi uubra na kukumpunihin lamang ang nasunog na school building dahil hindi na ito maasahan sa usapin ng structural integrity.
Kaya kailangan itong palitan ng bago. Nga naman, marupok na yan. Anya pagkakataon na rin ito para i-upgrade ang pasilidad para gawing 4 na palapag mula sa dating 2 palapag lamang. Narito ang Pangulong Marcos. In the meantime, Public Works has already been, of course, I've already instructed the Public Works, the Department of Public Works and Highways, na tignan nila and what will it take, how soon can we rebuild it. Ang plano yata, ito 2 stories, going 4 stories, tapos mga ibang facilities na kailangan. So, in a way, it's an opportunity for us to upgrade the building. Ang Pangulong Marcos habang kasama si DepEd Secretary Sani Angara at Mayor Joy Belmonte. Alam na ba si Secretary J. Ruiz dyan? Awan Sumaka ng camera habang nandun sa Presidente. Isa pang report, Ms. Thea. Ito na nga't motion to dismiss. Inaasahan ng susunod na ihahain ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Ayon yan kay Attorney Reginald Tongol. Idetalye mong balitang yan, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, hindi malayo na magkain ng motion to dismiss ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa kinakarap nitong impeachment complaint. Ito ang basa ni Attorney Reginald Tongol ang bilang spokesperson ng impeachment court matapos magkain ng entry of appearance ad cautelam ang Fortuner, Basa and Salazar Law Office para sa Vice Presidente. Paliwanag ni Tongol sa kanyang karanasan bilang litigation lawyer ay ang nagpaghahain ng motion to dismiss ang natural na kasunod ng entry of appearance ad cautelam dahil sa paniniwalang kawalan ng jurisdiction. Tingin nito ay bahagi ito ng legal strategy ng kampo ni VP Sara na naka-align sa petition na una nitong inihain sa Korte Suprema na kumo-question sa proseso ng impeachment laban sa kanya. Bahagi din ito ng naisin ng mga abogado na protektahan ang karapatan ng kanilang kliyente. Narito si Attorney Reginald Tongol, ang spokesperson ng impeachment court. Yung action na ine-expect natin from the defense by filing an ad cautelam appearance na magfa-file po sila ng either answer with affirmative defense questioning the jurisdiction or a motion to dismiss the case for lack of jurisdiction. So pag naglagay po ang isang abogado ng ad cautelam sa kanilang pleading, almost always yun na po yung aming gagawin. Ka-questionin ang jurisdiction. Which I think also is in line with the petition na i-file po ng Vice Presidente sa Korte Suprema questioning the continuing process of impeachment against her. Isa yun. Bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tongol, ang spokesperson ng impeachment court. Ito si RH28 Raymond at para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So si Attorney Tongol ang magpapaliwanag sa mga proceedings sa mga pangyayari, kaganapan dyan sa isasagawa impeachment trial. Si Attorney Tongol kasi Mayor ay inassign ni Senate President Jesus Escudero habang nakabakasyon ang Kongreso. At malalaman natin kung halimbawa ang pagbalik ng sesyon sa 20th Congress ay kung mismong si SP Cheese na uli ang magsasalita para sa impeachment court. Okay, maraming salamat Raymond. Balik sa inyo, Mayor at Ms. Thea. Maraming salamat Raymond at si standby no Chikakas. Medical clearance ni dating Congressman Arnie Tebes. Hinihintay pa ng BJMP bago ibalik sa kanyang kulungan sa Bikutan, Taguig. Ang detalye mga balitang yan sa ating pagbabalik. Pero happy birthday muna kay Angelo Palomo at Patricia Bernadetta Lapid ng FM Digital Media at DCRH. At happy birthday din kay Father Efren Mara ng Silang Cavite. Alam ba tayo dyan, Father? Ayan. Alam ba tayo mumpo dyan? Ayan. At binabati natin si Bossing Richard C. Ayan. Good afternoon, Bossing Richard C. Ayan.
sa mga padala niyang mga pangmerienda natin dito, Miss Taya. Ha? Ayan, sweet corn. Ayan. Sarap. Assorted snacks po. Ayan, super sarap. Boy sugba. Ayan. Super kropek. Ayan. At pritong manok ba? Gusto ko yan. Pritong Bago yung manok. lakaya. Ano, ha? Bossing Richard C. Ayan, maraming salamat po. Ha? At para naman sa mga nais sumali sa photo contest ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, abay bilisan ninyo, ha? Dahil malapit na po ang deadline. Ang sabi ni PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, ang deadline po ng submission ng entries ay July 31, 2025 na lang. Kaya yun po nga nais sumali sa photo contest na may malaking premyo, ayan, padala ng inyong mga entries. At ang tema ng photography contest ay Infrastructure for Economic Development. Bukas ang kompetisyon sa lahat ng amateur at professional Filipino photographers na may edad 16 pataas. Maaari magsumite ng photo entry sa ilalim ng tatlong categories. Ang conventional, mobile at drone category. At 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. Oras sa Miss Taya. 8 minuto bago mag-alas 5 ng hapon. Tingnan natin ang mga reports. Ano ba ang kalagayan ngayon ni dating Congressman Arnie Tevez? Grabe ba yung kanyang operasyon? Di ba appendicitis lang yata naman? Major operation ba yun? Pag-appendectomy? Pero sabi ng mga yung mga bagong doktor, yung mga intern. Ayan. Yan ang ng pagka nag-opera pa yung mga intern, mga bagong pasa ng medicine, Miss Taya. Ang unang pinapag-opera sa kanila ay ang ganyan appendicitis. Madali lang daw yan eh. So tatanggalin yung appendix, appendectomy. Kaya lang pagka masakit daw talaga yan. Oo, lakay. At kapag hindi naoperahan kaagad yan at pumutok sa loob ng tiyan. Poison. Yes, pwedeng mamatay ang isang pasyente. Ayan, katulad ni Congressman Arnie Tevez. Appendicitis ba lakay? Parang ganun eh. Kaya ipinaglaban ng kanyang abogado, na si Attorney Ferdinand Topacio, di ba? Alamin natin report mula kay Noche Cacas, medical clearance ni dating Congressman Tevez. Hinihintay pa ng Bureau of Jail Management and Penology bago ibalik sa kanyang kulungan sa Bikutan. Noche, please come in. Noche. Lakay, Miss Taya, nananatili pa rin sa Philippine General Hospital si ex-Congressman Arnolfo Arnie Tevez. Ito ay matapos ang kanyang appendectomy surgery. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology spokesperson Superintendent Jerix Bustinera, hinihintay pa nila ang medical clearance ni Tevez mula sa kanyang attending physician. Ayon pa kay Bustinera, nasa recovery ngayon si Tevez after nga itong operation. Sinabi pa ni Bustinera na kapag mayroon na umanong clearance, agad nilang ibabalik si Tevez sa Metro Manila District Jail Annex 2 sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, lungsod ng Taguig. Sabi ni Bustinera, pahagi pa rin naman ng protocol na magpatupad ng heightened security measures sa PGH. Pasado alas 5 ng umaga nina, matagumpay na naisra ng doktor ang appendectomy surgery kay Tevez. Noche, ito ba yung appendicitis ba yan? Na appendicitis? Oo, parang ganun lang ano nga bang namagaang appendix lakay. Ano nga bang dela niyan? Ba't nagkakaroon ng ganyan? Pagka daw bagong kain kayata, tapos lakad ka lang yan, lakay. Ganun ba yun? Oo. Basta-basta lang siya. Oo. Yung ano pala natin na lakay, batay din sa aking karanasan din. Ba't nagkaroon ka ng ganyan? Natanggal lang ka rin? Muntik na din lakay, muntik na. Ganun ba? Bakit? Lang siya daw. Pero na ano naman lakay. Hindi naman ako na-operahan lakay, pero yung sumakit lang. Ang appendix pala natin lakay, mabilis pala yung pitik niya. Umubuka-buka yan, pero mabilis. Ngayon, pagkatapos mong kumain, tapos
gumagawa ka agad, kumikilos-kilos ka agad, bumabagal yung lakay hanggang pag napasukan ng pagkain. Yun ang pag napasukan ng pagkain. So anong dapat delikado. So dapat kapag naging ano na yung lakay, pag naging malala na yun, magkakanaan yun sa loob na pag pumutok yun ang delikado. So pagkatapos mong kumain, dapat wag ka muna nga mag-gym, magja-jogging. Ba't nag-gym naman lakay? Ang bigat agad. Sinus agad yung activity. Tapos din naman pero wag lang masyadong makikikilos ng mabigat lakay. Ganon. Mabibigat. Ipapahinga mo na bago kumain, pagkatapos kumain. Ayan, okay nga Rod, muchas gracias na Chikakas. Buenas gracias sa lakay, balik sa inyong dalawa. Buenas tardes, noche. Samantala, suspendido ngayong araw o sinuspindi kanina ang klase sa lahat ng antas sa mga public schools at private schools sa Santa Cruz, Laguna dahil sa bomb threat. Bukod sa paso eskwela, ipinag-utos din ni Mayor Edgar San Luis na ipagpaliban ang operasyon ng kanilang pamahalaang lokal. Ginawa ni Mayor San Luis ang desisyon matapos kumalat sa social media ang bantang pambobomba sa kanilang bayan sa Santa Cruz, Laguna. Kasalukuyan pang inimbestigahan ang insidente at nag-uusap si San Luis sa kanyang mga kababayan na manatiling kalmado at huwag maniniwala sa mga impormasyon na hindi opisyal o kaya ay kumpirmado. Sirao talaga yung mga gumagawa ng mga ganyan. Samantala, aminado si Education Secretary Sonny Angara na may krisis sa pagkatuto ang mga mag-aaral sa bansa. Ito ang reaksyon ng kalihim sa report ng UNICEF na 70% ng mga Pilipinong grade 5 students ang hindi pa kayang bumasa sa inaasahang antas. Isinisi ni Angara sa ilang taong pandemya ng COVID-19 ang nabalam na edukasyon sa bansa dahilan ng umano'y learning crisis. Pero tiwalang opisyal na kayang ma-manage ang pamahalaan o ng pamahalaan ang problema. Narito si Angara. We can manage it, pero kailangan ng kilos, and we have the leadership of the President and he's promised to also devote resources to. Target umano ng DepEd na matugunan lahat ng problema sa susunod na 3 taon. Kabilang sa kanilang mga pinag-aaralan ay ang pagpapaigting sa training ng mga guro, kaagapay ang artificial intelligence. Talagang pero Miss Thea. Yes, lakay. Dunong ay gamot sa kamay. Ilan yung kumuha ng exam para sa Certified Plant Mechanics Special Professional License? Para saan ba ito, ha? Ba't wala man lang pumasa ni isa, ha? Kaya nga Nasa item, ayan. Wala wala ba? Wala kay Resibayan. Asan yung item dito? Ang nasa kailang BJMP lakay tsaka si General Torre. Nasa headlines pa naman natin. Diyos sa Cruzat. Magsikay ka lang. Asan yung balita natin? Gusto mo lakay? Miss Sophia. Ayan ang bira mga to. Nasa headlines pa naman natin. Iniiwanan ninyo, ha? Eto na. Ayan. Ilan lakay? Inanunsyo ng Professional Regulatory Commission o PRC na bagsak lahat. Naku, talaga naman. Kaya yan. I'm so curious. Walang pumasa sa Certified Plant Mechanics Special Professional License Examination sa pangasiwa ng Board of Mechanical Engineering sa mga OFW. Ganun pala yan. Ang naturang exam ay isinagawa nitong June 2025 sa iba't ibang bansa, partikular sa Abu Dhabi at Dubai, sa United Arab Emirates, Al-Kubar, Jeddah at Riyadh sa Kingdom of Saudi Arabia, maging sa Doha, Qatar, Manama, Bahrain, Salmiya, Kuwait, Singapore, Taipei, Taiwan. At samantala,
Pumasa naman ang 20 mula sa 74 na examinees ng Mechanical Engineers Special Professional Licensure Exam. Ayan. May mga ganito palang exam, ha? Ayan. Mostly for engineering, lakay ang ganyan mga nabanggit, di ba? So, nagtatrabaho na sa abroad kasi nasa abroad na ito, mga OFWs na ito, ha? Oo. Pinakuha pa sila ng exam. Pero para saan yun? Para kasi di ba kayo may mga examinations na kailangan with experience first bago ka makapag-exam. Pero na-deploy na, nandun na sila sa abroad eh. Kaso, ilan kung sila? hindi maipasa, balik. Ayan, balik Pilipinas, ganun ba? Ang bira naman ha? Ayan, para daw makapag-operate ng mga industrial machineries. Kaso nga nagtatrabaho na. Pero dapat pumasa muna bago pinapadala sa abroad o sa trabaho. Ayan. Parang license lang sa test na yan eh, di ba? Correct, lakay. Sa certificate o kaya diploma, ha? Anyway. So, ano yan? Pero lakay sana sinabi. Papangit ang image sa mga Pinoy, mga OFWs natin. Saka sana sinabi kung ilan yung nag-take kasi mahirap naman sabihin walang pumasa, yung pala isa lang yung nag-take, diba? O dalawa sila. Pero marami naman maraming bansa yung binanggit siguro dapat tingnan yan. Sino ba ang may control dito? Sino ba ang may say dyan? Sino ba ang nagre-regulate dyan para sa mga OFWs na i-deploy? At yan ang kabahan natin palatuntunan ng break time. Ako po si teka muna ha. Para sa mga may dollar dyan ha. Uy. Ang sabi ni ating business correspondent, Mr. Michael is my guy, ang palitan ng dollar ngayon ay 56 pesos and 98 centavos. Naku. Are we weaker than yesterday, lakay? Bumabagsak ang piso? Halaga ng piso kumpara sa dolyar, Miss Teya. Abay, bumaba ng 28 centavos. Ayan. Ang halaga ng piso kumpara sa dolyar. Kasi kahapon 56.70, ngayon 56.98. Nag-iipit yung iba, lakay. Sabi niya, sako na ko ito ipapapalit. Tago ko muna. Tago ko muna. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Teo Pecho Corpus. At susunod na mabalansyadong balita, Chairman of the Board, Henry Uri. Ayan. Napumunta pa ng Davao at tumanggap ng Plaque of Appreciation. Plaque of Appreciation. Ayan. Kaya lang walang dalang durian. Awan? Walang pomelo. Walang mangustin. Walang mangustin. At Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. It's so long, long road. Ang oras ay hatid sa inyo ng Makati Met.